First Corinthians chapter 7 verse 1 to 7. Let's read. At tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo sa akin, mabuti sa lalaki ay huwag humipos sa babae. Datapwat dahil sa mga pakikiapid, ang bawat lalaki ay magkaroon ng kaniyang sariling asawa at bawat babae ay magkaroon ng kaniyang sariling asawa. Ibigay ng lalaki sa asawa ang sa kanya'y nararapat at gayon din naman ang babae sa asawa. Ang babae ay walang kapangyarihan sa kaniyang sariling katawan, kundi ang asawa. At gayon din naman ang lalaki ay walang kapangyarihan sa kaniyang sariling katawan, kundi ang asawa. Huwag magpigil ang isa't isa, maliban kung pagkasunduan sa ilang panahon, upang kayo'y mamalagi sa pananalangin at muling kayo'y magsama. Baka kayo'y tuksuhin ni Satanas dahil sa inyong kawalan ng pagpipigil. Ngunit ito'y sinasabi ko na parang payo, hindi sa utos. Kaya't ibig ko sana na ang lahat ng tao ay maging gaya ko. Ngunit ang bawat tao ay mayroong kani-kaniyang kaloob na mula sa Diyos. Ang isa ay ayon sa paraang ito at ang iba ay ayon sa paraang yaon. Ayan, so naintindihan niyo po ba yung 1 Corinthians chapter 1 verses 7, chapter 1 to 7, tama ba? So kung hindi po ninyo naintindihan, balikan nyo na lang po muli doon sa una para mas maintindihan. Okay po. Datapwat sa mga may asawa ay aking ipinag-uutos, ngunit hindi ako, kundi ang Panginoon, na ang babae ay huwag humiwalay sa kaniyang asawa. Datapwat kung siya'y humiwalay, ay manatiling walang asawa o kaya'y makipagkasundo sa kaniyang asawa at huwag hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Datapwat sa iba ay ako ang nagsasabi, hindi ang Panginoon. Kung ang sinumang kapatid na lalaki ay may asawang hindi sumasampalataya at kung kalooban niyang makipamahay sa kanya, ay huwag niyang hiwalayan. At ang babaeng may asawang hindi sumasampalataya at kalooban niyang makipamahay sa kanya, ay huwag niyang hiwalayan ang kanyang asawa. Sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa, at ang babaeng hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. Sa ibang paraay, ang iyong mga anak ay nagkaroon ng kapintasan, ngunit ngayoy mga banal. Gayunmay, kung humiwalay ang hindi sumasampalataya, ay bayaan siyang humiwalay. Ang kapatid na lalaki o kapatid na babae ay hindi natatali sa mga ganitong bagay, kundi sa kapayapaan kayo tinawag ng Diyos.
Sapagkat paanong malalaman mo, o babae, kung maililigtas mo ang iyong asawa? O paanong malalaman mo, o lalaki, kung maililigtas mo ang iyong asawa? Tinawag baga ang sinumang taong tulina? Huwag siyang maging dituli. Tinawag baga ang sinumang dituli? Huwag siyang maging tuli. Ang pagtutuli ay walang anuman, at ang di pagtutuli ay walang anuman, kundi ang pagtupad sa mga utos ng Diyos. Bayaang ang bawat isa'y manatili doon sa pagkatawag na itinawag sa Kaniya. Ikaw bagay alipin ng ikaw ay tinawag? Huwag kang mag-alala. Kung maaaring ikaw ay maging malaya, ay pagsikapan mo ng maging laya. Sapagkat ang tinawag sa Panginoon nang siya'y alipin ay malaya sa Panginoon. Gayon din naman ang tinawag ng siya'y malaya ay alipin ni Kristo. Sa halaga kayo'y binili, huwag kayong maging mga alipin ng mga tao. Mga kapatid, bayaang ang bawat isa'y manatili sa Diyos sa kalagayang itinawag sa Kaniya. Sinasabi sa verse na to na sagrado pa rin ang kasal at banal. Yung pagkabanal ng Panginoong Diyos sa verse na ito. At saka dito rin, at meron pang isang verse na sinabi na hindi pwedeng paghiwalayin ng tao ang pinagsama ng Diyos sa iisa. Yung bang pag-aasawa. Basahin natin ang verse. At nagsilapit sa kanya ang mga Pariseo na siya'y tinutokso nila at kanilang sinasabi, naaayon baga sa kautusan na ihiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa sa bawat kadahilanan? Ito yung mga Pariseo na tinanong si Jesus. Ito yung sinagot sila ni Jesus. At siya'y sumagot at sinabi, hindi baga ninyo nabasa na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula ay sila'y nilalang niya na lalaki at babae? At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Sinabi nila sa kanya, bakit nga ipinag-utos ni Moses na magbigay ng kasulatan sa paghihiwalay at ihiwalay ang babae? Sinabi niya sa kanila, dahil sa katigasan ng inyong puso ay ipinaubaya sa inyo ni Moises na inyong hiwalayan ang inyong mga asawa. Datapwat buhat sa pasimula ay hindi gayon. At sinasabi ko sa inyo, sino mang ihiwalay ang kanyang asawang babae, liban na kung sa pakikiapid at mag-asawa sa iba, ay nagkakasala ng pangangalo niya. At ang mag-asawa sa babaeng yaong na hiniwalayan ay nagkakasala ng pangangalo niya. Ang mga alagad ay nangagsasabi sa kanya, kung ganyan ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa,
ay hindi nararapat mag-asawa. Datapwat ang katawan ay hindi sa pakikiapit, kundi sa Panginoon, at ang Panginoon ay sa katawan. At muling binuhay ng Diyos ang Panginoon, at muling bubuhayin naman tayo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. So, yun na nga po ang kabuuan ng binasa nating mga verses. So, napaka-holy. At sa Mateo nga ay kasama na at sinabi ni mismo ng ating Panginoong Hesus ang patungkol sa mag-asawa. Babae at lalaki lamang. Simula't simula pa. Binalik niya, 'di ba? Mula sa Genesis, ang male and female, yun lamang. So, yun. Sana naintindihan po natin ang sinabi niya sa mga verses na ito. At sana mabigyan kayo ng aral at nawa maging faithful tayo sa ating mga partner. Okay? So, kung gusto nyong maging sundin ang utos ng Diyos, sundin natin. Mas better yun. 'Di ba? Yun ang gusto ng Panginoon. Yun ang kautusan. 'Di ba? Okay, so God bless you. And thank you for watching. God bless. Thank you, God. Amen.